Magandang buhay! Today's episode, isa na namang masarap na gulay recipe ang ating lulutuin na sigurado ako magugustuhan nyo. Magluluto tayo ng ginisang gulay. Umpisa na natin, lagay lang natin yung ating karneng baboy sa ating kawali. And by the way, pork belly yung ginamit natin dito at hiniwa lang natin yan sa strips. Gagawin natin dito ay sasangkutyan natin around 10 to 12 minutes hanggang maging brown yung appearance, maging tostado at lumabas yung mantika nito. Tapos pag okay na, gagawin natin dito ay hahango lang natin yung ating karne at itatabi muna natin. At yung naiwang mantika dyan sa ating kawali, dyan na rin tayo magigisa. Iuna natin yung ating bawang. Tapos sangkutya lang natin to ng mga 15 seconds. Tapos pag okay na, pwede na natin isunod yung ating sibuyas. Yung sibuyas natin, hiniwa lang natin yan ng maninipis. Yung purpose kung bakit tinusta muna natin yung ating karne, para ma-enhance lalo yung ating ginisang gulay. Mag-iiba yung lasa nan. Hindi tulad ng mga ginagawa natin na ginigisa lang natin yung bawang, sibuyas at saka kamatis tapos lagay na natin yung ating karne. Maganda pag tinutusta. Nilagay na rin natin yung ating kamatis at niluto lang natin yan hanggang maging mushy. Pag okay na, sunod na natin yung ating karneng baboy. Ito yung pinirito natin kanina. Lagyan na natin to ng patis. Ngayon kung ayaw nyo ng patis, pwede kayo maglagay lang ng konting asin. Depende po sa alat na gusto nyo. Tapos lagay na natin yung ating kalabasa. Maganda yan pag ginigisa rin yung ating kalabasa. Siguro mga 20 to 30 seconds. Tapos lagyan na natin to ng konting sabaw. Siguro mga isang baso. And by the way, para sa kumpleto at tamang timbang ng ating recipe, sinulat ko po sa description box. Takpan natin ng mga 5 minuto. Hindi pa malambot yan. Okay lang. Kasi mamaya pag nilagay na natin yung ating gulay, may continuous cooking pa yung ating kalabasa. Naglagay na rin tayo ng isang pirasong broth cubes at konting asin. Lagyan natin ng siling haba. Ngayon, depende po yan sa inyo kung lalagyan nyo ng sili or hindi. Lagay na rin natin yung ating mga gulay, yung ating talong, yung ating sitaw. Lagay na rin natin yung ating ampalaya at saka okra. Medyo mahihawig to sa pinakbit, kaso lang yung pinakbit kasi nilalagyan natin ng bagoong isda o di kaya ng bagoong alamang. Takpan lang natin to ng mga 3 minuto. After 3 minutes, hindi pa malambot yan, gagawin natin, haluin muna natin para magpantay yung lasa ng ating ginisang gulay. Tapos takpan natin ulit ng mga 2 minuto. After 2 minutes, check natin kung okay na. At gagawin natin dyan, ilalagay na natin yung ating huling gulay. Lalagay na natin yung ating pechay Tagalog. Ngayon, depende po yan sa inyo kung lalagyan nyo ng pechay Tagalog or hindi na. Pero pag medyo mura yung gulay sa lugar nyo, dagdagan nyo pa para mag-enjoy yung mga kakain. Tapos tinakpan lang natin ng mga 1 minuto, tapos halu-haluin lang natin to siguro for another 1 minute para lang magpantay yung luto natin at saka talagang kumalat yung lasa ng ating gulay doon sa ating konting sabaw. Ilipat lang natin to sa ating serving bowl at maghain ng maraming kanin. Pinaka-perfect na partner nito ay pritong isda o di kaya toyo. At sigurado po ako nagustuhan nyo yung recipe natin sa araw na to. Please like and share this video. At kung bago kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Salamat sa panonood at ito ang Kusina ni Dan Levy.